guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, ikaw, Taurus, ikaw ngayon ang bibigyan ka ng reading, ano? At aalamin natin yung pangkalahatan mong enerhiya. Okay? At doon po sa mga nagtatanong kung legit ba raw akong manghuhula. Opo, legit po ako at wala po ako sa Pilipinas. Nasa Japan po ako. At dito sa Japan, meron pong online fortune teller na company po. Okay? Lalo na dito sa Tokyo. Kaya ako po ay isang online fortune teller. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakakapag-upload ng maraming zodiac sign. Paisa-isa lang po everyday. Dati twice, every other day ako nag-upload. Pero dahil sa request nyo, everyday nag-upload po ako ng one zodiac sign lang po. Dahil wala na po akong talagang time. Pwera pa po sa trabaho ko dito sa company as a fortune teller, syempre nakaka-receive din po ako dito sa mga viewers ko sa YouTube, dito sa YouTube channel ko at sa Facebook account ko na mga kababayan natin, nagre-request po sila ng Akashic reading, connecting with your loved one, connecting with your spirit guide. At nagtuturo din po kasi ako ng meditation. Okay? And meron din po akong spiritual counseling na ginagawa. Marami po akong serbisyo na ginagawa. Kaya pasensya na po hindi lang po ako tarot reading kasi. Okay? At meron din po akong katulad ng sinasabi ko, ina-assist ko sa inyo, meron po akong serbisyo sa tarot reading, 3 question. And then meron naman kung gusto mong malaman kung anong parating sa iyo sa next month or next year o itong year na to, 2025. And then, meron din po akong serbisyo kung gusto nyo po ng video call. Kahit nasa ang bansa po kayo, sa Messenger po tayo or sa Gmail. Okay? At video call po yan. Kaya, pwede po kayo magtanong during ng ating video call. 1 to sawa po yun, 30 minutes. Okay? Anyway, pag nag-request naman po kayo, i-assist ko sa inyo. Okay? And Taurus, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? At hindi ka nagpunta dito sa aking YouTube channel dahil by accident, dinala ka dito ng gabay mo para magkaroon ka ng kamalayan. At lalo na yung iba sa inyo, may mga calling kayo, nakaranas na kayo ng ang spiritual awakening kasi may stages po yan, So, kung sa tingin mo, ikaw nakakaranas ka, Taurus, na, mukhang dark night of the soul ko na to, may mga ganyan kayong stages, humingi ka lang ng tulong sa akin, gagabayan kita, dahil galing na ako dyan, kumbaga graduate na ako sa pinagdadaanan mo. Okay? So, Taurus, pangkalahatang enerhiya mo. Alamin natin yan. Tatlo siya. And then, kuha tayo ng dito sa ating psychic medium na oracle card. Pero, alam mo, meron tayo ditong never ending story, a leg up. Actually, 343, lumalabas. 32. Ang dami, here and now, and then, 48, poised. Tingin ko sa'yo, Taurus, sa mga barahang yan, tingin ko, may pagka bukas palad kang taon. Kasi tinan mo naman open, talagang bukas yung, yung arm niya. Ikaw ang Taurus na may pagka bukas ang palad mo. Mapagbigay ka sigurong Taurus, Kuha lang muna tayo ng dalawa dito para mas makakuha ako ng impormasyon. Tulad ng palagi kong sinasabi, hindi talaga ako gumagamit ng baraha. Siyempre, karamihan talaga sa psychic medium, hindi gumagamit ng baraha. Pero, YouTube channel tayo, kaya gagamit tayo ng baraha para meron kayong makita. Meron akong mailapag dito sa lamesa. At meron kayong makita na imahe dito sa mga larawang ito. Oracle card yan. So dito Taurus, ikaw ay talagang bukas palad, may pagka bukas palad, matulungan ka siguro. Inuuna mo siguro ang iba bago ang sarili mo. Baka
Yung iba sa inyo, opposite naman kayo. Hindi lahat ng Taurus bukas ang palad. Yung iba sa inyo, malamang na opposite sa sinasabi ko. Okay? Instead na matulungin ka, ikaw ang Taurus na gahaman. Gahaman ang pag-uugali ang meron ka. Okay? Ito, dito bukas palad. Dito naman gahaman. Gusto mo, sa'yo lang. Kung hindi naman gahaman, sadyang kuripot ka lang talaga. Nagtitipid ka ng dahil sa kahirapan na dinanas mo. Kaya ikaw ang Taurus na takot ka ring mawalan. Kasi nakaranas ka na ng anxiety, takot, lahat na naranasan mo siguro. Kaya ayaw mo nang maranasan yun. Kaya yung pagiging gahaman mo, yung pagiging kuripot mo, hindi naman negative yung dating na pagkagahaman. Hindi naman yung iba siguro talaga gahaman, ayaw talaga mamigay. Pero yung iba sa inyo nagtitipid, nagkukuripot dahil nga nakaranas kayo ng hirap na siguro never, walang tumulong sa inyo during ng inyong paghihirap. Kaya ngayon, iniisip niyo siguro na wala akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko. Kaya masasabi ko na binabalanse mo yung mga bagay-bagay. Yung negative sides mo at yung negative side at saka positive sides mo. Okay? And iniisip mo rin kasi yung past na meron kang ganong klaseng karanasan, kaya sa future, ayaw mo na kahit sa present mo. Parang ayaw mo nang maulit kung ano man yung naranasan mong paghihirap na hindi gusto mong makaahon-ahon na hindi ka makaahon dahil walang tumutulong sa'yo eh. Kaya malamang yung iba sa inyo, ganyan ang enerhiya nyo. At maaring ayaw mo nang talagang maghirap na muli. Parang hindi na. Kumbaga, nakapag-ipon na ako, meron na ako, ayoko na mag-abroad, ayoko nang humiwalay sa pamilya ko, ayoko na ng ganito, ng ganon. Kaya parang ayaw mo nang maulit yung mga naranasan mong paghihirap, maging pera man yung iba sa inyo, or kung hindi pera, relasyon, samahan, yung inyong sitwasyon talaga na naghirap kayo, nakaranas kayo ng depression, sa relasyon mo naman, tingin ko, ganon din ang enerhiya mo, pero tingin ko naman, nalampasan mo kahit papano, or pinilit mong malampasan, yung mga panibugho ng iyong damdamin, malamang na pinalaya mo na ang sarili mo sa nakaraang mahirap na sitwasyon, mahirap na nakaraang karelasyon mo, nakaraang sitwasyon mo, mga kaganapan. Tingin ko, pinalaya mo na ang sarili mo. Parang ayoko na ng hirap, ayoko na ng depression, ayoko na ng anxiety, ayoko na ng buhay na puno ng takot, na parang puno ng ganito, ganon. Ito ngayon ang inaano mo. Kaya binibigyan mo na ng laya ang sarili mo. Kaya yung sa tenga, yan, parang meron siyang wifi dito. Kung dati may mga nakaraang insecurities ka, tingin ko naman, na-heal mo na yan. Gumawa ka ng paraan para ma-heal mo ang sarili mo. At kung may karelasyon kang Taurus, tingin ko sa'yo, nagkaroon ka na rin ng self-realization. Meron kang naramdaman, na-realize siguro, at maaaring pinipilit mong maging, maging kalma, pinipilit mong huwag kang ma-stress, alisin yung pagiging selosa, more on less jealous, less possessive, kasi gusto mong ma-overcome yan. Or baka yung iba sa inyo, eto na 2025, yan ang inyong New Year's resolution. Yan siguro ang nais nyong baguhin sa inyong buhay, sa inyong samahan, sa inyong relasyon, Tingin ko yung iba rin sa inyong Taurus, masasabi ko na sumulong ang inyong samahan Sumulong at ikaw at ang person mo na hindi nyo pinapaapektuhan ang inyong samahan sa mga taong pakialamero, Kasi meron na siguro kayong dating past, yung iba sa inyo, hindi lahat. Meron na siguro kayong dating past na naranasan, na parang ayoko nang maulit yun.
Maaring yung iba sa inyo nagkabalikan kayo, yung iba naman sa inyo na Taurus, meron kayong bagong karelasyon ngayon na which is parang before hindi mo na panghawakan. Pero this time, panghahawakan ko na to. Kaya malamang yung iba sa inyo talagang kalma na kayo, less jealous na kayo, less possessive na kayo sa relationship nyo ngayon kung sino man ito, karelasyon nyo man or ngayon nyo palang magiging karelasyon. Tingin ko na andun na ang tawag dito, gusto mo talagang mag-move forward, gusto mong baguhin na yung dating ang tawag dito, pamamaraan mo, at ayaw mo na talagang maapektuhan sa mga taong pakialamera, chismoso, chismosa. Tingin ko sa'yo, Taurus, may mga past experience ka na talagang mapait, o kaya naman yung relationship mo talagang nag-fail. Hindi ko alam kung ilang beses ka nakapagrelasyon, ilang beses ka nagpakasal, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng ka-live-in, which is nakakita ko dito nag-fail ka doon sa relationship mo. Kaya nga gusto mong baguhin. Kaya malamang na ang relasyon na meron ka ngayon, gusto mo talagang itong mapanghawakan. Gusto mo itong magtagal. Ito ang energy mo, Taurus, na nakakita ko sa mga baraha, which is talagang grabe, hindi mo na to hindi mo na pababayaan, hindi mo na hahayaan pang mauwi sa wala, yung ganun. Yan ang nakakita ko sa iyo. Sorry inakit ko lang sa taas para kukuha pa kasi tayo ng baraha dito. So sa nakakita ko dito, yan Taurus, yan ang enerhiya mo. At saka, alam mo, never ending story nakalagay dito. Kailangan pa palang iyak. Sorry. Never ending story, masasabi ko, lalo na kung ikaw ang Taurus na may karelasyon ka na, Taurus. Or kung gusto mo na Taurus, pumasok sa isang relasyon, tingin ko sa'yo, ikaw ang Taurus na ready na. Oo, nasaktan ka, nag-fail ka, kung ano mga naranasan mo, pero this time, nakikita ko sa'yo na ready ka na. This time, parang ang gusto mo, parang ang energy mo is, this time, I will be happy. No one can stop me now. Parang ganun ang energy mo dito So parang, eto na talaga ang panahon para lumigaya ako. Ganun na ang mo, iba na ang enerhiya mo dito Taurus. Parang ready ka na. Iba sa inyo talagang kung may karelasyon ka na, ganyan talaga. Parang kung dati, hindi ko na panghawakan, ngayon panghahawakan ko na. And I will be happy this time. No one can stop me. I'm having a good time. Parang may umiikot na kanta sa utak ko. Parang hindi lahat siguro sa inyo, pero ganyan ang dating ng energy mo Tapos dito, tinan mo, clear audience. Kaya siguro may eto yung sa tenga ko may umiikot na kanta. I'm sorry. Hindi ko alam kung anong kanta yun Parang kasi dito ang nakakita ko sa actually eto rin ito ng baraha, and then eto pa leg up. Nakakita ko diyan parang ayaw mo mabuwal. Ayaw mo na maaagaw. Ayaw mo na merong tao or bagay, kung ano man yun, na hahadlang sa inyong samahan, sa inyong relasyon. Parang bigla ang lumabas ang tapang mo dito Parang dito, kung titingnan mo yung baraha, di ba, medyo hindi niya kaya abutin mataas pa di ba? Baby pa yung si baby bear. Hindi niya kaya akitin yung likod ni mommy. Which is ikaw, tingin ko, before ganyan ang energy mo, parang hirap kang mata mo yung happy relationship, happy life. Pero this time, kahit na mahirap, kahit na mataas, parang this time, I will be happy. Yung ganyan ang energy mo. Grabe. Yung kanta ko umiikot, sorry Taurus, yung kanta ko umiikot sa isipan ko, parang kanta yun ng Queen, di ba? Si Eddie Mercury ata yun. Parang, I feel alive in the world, I'll turn it inside out. Yeah, yung ganun. Alam mo yun? And floating around in ecstasy. Yun, ayan, kaya nagpo-floating yung itlog dito sa ibabaw. Ano bang kanta yun? I feel
I feel alive and the world I've turned inside out. Yeah. And floating around in ecstasy. Ano ba? So don't stop me now. Ayun. Don't stop me now. I'm a shooting star leaping through the sky. Hindi ko na alam yung ano. Sorry ha, Taurus, napakanta ako. Hindi naman ako marunong kumanta. Pero alam ko yung lyrics. Yung lyrics na ano. Kasi palagi ko pinapakinggan yung mga kababayan natin pag kumakanta sila. Ang galing-galing nila. Ako tagabasa. Tagabasa sa screen. Kaya natatandaan ko yung pinaka-lyrics, which is eto ka, yang ka. Ano? Para kang si Queen. I feel alive and the world, I turn it inside out. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha mo. And floating around in ecstasy. So, don't stop me now. Jin. Yan ang ano mo. Yan ang baraha mo. Ang ganda. Ang ganda, Taurus, na energy mo. Sige. Tuloy natin ang basa natin dito sa'yo. Pamingin naman ang energy mo, masarap anuhin yan. Masarap basahin, di ba? Kasi pagka negatibo, alam ko, marami na naman negative na, hindi ako yan. Pero alam mo, Taurus, kailangan yung negative side mo rin, kailangan aksipin mo yan, ha? Hindi mo pwedeng baliwalain yun. Kasi, paano ka magiging tama kung hindi mo pagdadaanan? Eto na rin yan, eh. Ano? Nakaranas ka kasi ng depression, anxiety, kumbaga, nakaranas ka ng fail, nakaranas ka ng kamalasan, hirap, kaya nag-twist, nag-change ang iyong energy. Yan. Okay, Taurus, naget mo yung sinasabi ko? Yan. Kaya yung ano mo, yung energy mo, parang wag mo kung don't stop me now. Kasi eto na ako eh. Ilalabas ko na to and I'm going to be happy. Yan ang energy mo. Kahit na sabihin mong mahirap akyatin yan, mahirap maisa, kaya ko yan. Ganyan ang kailangan energy mo, Taurus. Okay? Naget mo yan? Which is, never-ending story ang buhay natin as long as may buhay ka, no? May hininga ka. Never-ending story. Hindi matatapos ang pagsubok, ang mga hadlang, ang mga, kung ano ba yung mararanasan mo everyday. Pero, you are energetic. Diba? Kuha tayo dito. Para, parang ang ganda ng energy mo. Ayaw lumabas eh. Nahirapan akong walang tumatalsik. Ayun. Ayan na. Okay, wise leader. You are a beacon for others. See, ang tapang mo dito, para kang Amazona. Talagang on the way ka na dito sa bundok na to, ha? Okay ka na, ha? At alam mo, kahit na merong mga taong masasabi kong nasa likod mo, kung ano man ang kanilang intensyon, tingin ko kaya mo silang You can overcome anything. Okay? Overcoming obstacles. Embracing enthusiasm. Shout to the heavens with happiness. The time is now. Ano yung sabi ko kanina? Diba? This is the time. Eto na, faraway places. Get ready for new horizon. Ayan, ang ganda ng baraha mo. Ang ganda-ganda mo, Taurus. Okay? So, maaring dahil sa nakita mo sa person mo na masasabi, ano ba dito? Meron kang naramdaman dito sa person mo eh. Nakita mo siguro sa person mo ang seguridad. Parang, kasi alam mo, pagka tayo lalaban tayo, kailangan yung sword mo palaging nakahanda yan, di ba? Pero tinusok mo dito sa parang bato. Ngayon, ibig sabihin, surrender ka. Kasi pagka bubunutin mo to, mahirap bunutin to. So, meaning, surrender ka, na pumapayag ka, na, kumbaga, meron kang nakakaramdam ka ng security. Kaya tinusok mo dito sa batong yan. Or nakita mo ang laki ng panalo mo sa mga karibal mo. Marami ka sigurong karibal. Pero dahil nga may karibal ka dito, may mga tao sa likod mo. Pero alam mo sa sarili mo na
panalo ka. Winner ka. Kaya nga yung sword, hindi ka nalalaban. Bakit pa ako lalaban? Panalo na ako sa mga karibal ko. Or sa sarili mo lang, parang feeling mo, I'm a winner. Yung ganun. Parang wala nang iba pang magkakagusto sa'yo or magbibigay sa'yo ng tulad ng pagmamahal na ibibigay ko. Ganun ang dating mo. Alam mo yon? Or kasing ganda ko, kasing gwapo ko, kasing bait ko, kasing yaman ko, kasing sexy ko, kasing macho ko, kasing bata ko. Kasi ang nakakita ko sa'yo dito, may confidence ka. Yan ang dating mo. Okay? Kaya malamang yan ang pinapakita mong aura sa iyong person. Kaya parang, matapang ka. Na lumabas na yung pagiging bold mo. Lumabas na, siguro natuto ka rin Taurus, na na-realize mo na merong kang, ang tawag dito makikita mo weapon. 'Di ba? Dito may bangka rin, may mga sari-saring pagkain. So na-realize mo na meron akong ibubuga. Pag pumasok, let's say, pag pinatulan ko itong lalaking to or babaeng to, kay mayaman siya, kay gwapo siya, kay sexy siya, kung ano man ang estado ng buhay niya, ng pagkatao niya, parang para sa Taurus, meron akong ibubuga. Hindi niya ako ikahihiya. Kaya lumalabas talaga dito ang confidence mo. Which is napakaganda. Napakaganda, Taurus. At tingin ko, hinahayaan mong mag-flourish yan. Hinahayaan mong open yung gate mo dito eh. So, hinahayaan mong mag-flourish ang iyong romantic life. At kung ikaw ang Taurus na, let's say, may anak ka na, may anak ka sa una, tingin ko, hindi yun ang hadlang. O ngayon, kung may anak ako sa pagkadalaga, sa pagkabinata, kung may nabuntisan ako noon, para sa'yo, wala akong pakialam doon, parang gano'n. Wala silang pakialam doon. Para sa'yo, para sa romantic life mo, hindi yun hadlang. O yung mga friends mo, relatives mo, nahahadlang sa'yo, wala sa'yo yun. Kasi, ikaw ay ikaw. Ganyan na ang stance mo, ganyan nakatapang ang lakas ng loob mo na. At pagdating din sa pananalapi mo, tingin ko sa'yo, you are sharing naman. You are sharing yung blessings. Sinishare mo naman yung mga pakwan, yung patatas, yung tomato, yung talong, ano ba yan? Asukal, asin. Tingin ko, sinishare mo yan, yung iyong blessings, yung pera na pumapasok sa'yo, sinishare mo. Kaya in some point, diyan din ang gagaling ang self-confidence mo. Kasi may pera ka. Kumbaga, merong kang, hindi ka gipit, hindi ka gahol. Kaya sometimes ganyan din eh, lumalabas yung meron tayong pera, meron tayong allowance, hindi natin kailangan mangutang, hindi natin kailangan gumawa ng kung ano-ano dahil meron tayong savings. So dito, tingin ko Taurus sa'yo, dito nang gagaling ang iyong self-confidence. Dahil meron ka. Kaya hindi ka masyadong naaantala sa Tagalog. Ang lalim ng Tagalog ko. Hindi ka, kaya naandyan ang iyong diyan nang gagaling ang iyong self-confidence, ang iyong tapang. Kaya before siguro, talagang hindi mo alam, may pera ka nga, pero hindi mo alam kung paano ilalabas yung self-confidence mo. Yung iba sa inyo, dahil sa wala kayong pera, talagang parang failure ang feeling nyo, parang dinadown nyo mismo ang sarili nyo. Pero wala na yung ganong energy sa'yo. Malamang this 2025, yan ang bagong enerhiyang dumaloy sa'yo, Taurus. Ngayon, alamin natin ang damdamin ng person mo at ang kaganapan na meron ka at tunay na motibo ng person mo, mga tao sa kapaligiran nyo. Yung iba siguro merong hahadlang, iba hindi naman. Pero higit sa lahat, ikaw kasi lumalabas ang iyong positive sides, self-confidence, which is mataas ang vibration mo, kasi positive at binabalanse mo naman. Kaya kailangan alamin natin kung ano ang nararamdaman ng iyong person, ano ang kanyang motibo, mga kaganapan na meron kayo. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4.
4 dito natin lagay. Tapos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tapos, 1, 2, 3, 4. Ayan. 4, 4. Open. Ding, open up. Sabi ko open up. See? Open. Alam mo dito, talagang open yung ano niya, yung arms. Dito rin, naka-pyramid yung ano, kaya open up. Binubuksan mo na yan. Kaya na andito ang iyong beacon, andito ang iyong light. See? And then, yes, manifest. Turn on switch. Okay? Ayan ang baraha mo. Ganda-ganda. Darkest fears. Rest and reconsider. Okay. Get ko na. 99. Angel number 99. Meron ka din dito 343. 2. Okay. 1, 2. 21. Or 12. Meron tayong 4. Angel number 4. Okay. Angel number 4. 1. Itong person mo, masasabi ko na ang damdamin niya, naglalaman talaga ng reaction, feelings, sensation, alala, or alaala. Ano? Malamang na itong person mo, no, bago naging kayo, dati na kayong naging magkakilala. Before siguro, umiikot lang ang mundo nyo sa small circle. Alam mo yun? Ngayon, dati na siguro kayo nagkakilala or dati nang nanligaw sa'yo, hindi mo sinagot, or siguro naman na hindi mo siguro pansin. Hindi mo siya napansin, pero nagkakakitaan na kayo, parang familiar na yung face niya, or yun ang time na maaring wala kang attraction sa person na to, or ganun siya, vice versa, or meron mang attraction, isa sa inyo, taken na. Or merong difficult situation, kaya hindi kayo na-uwi sa pagkakaroon ng malalim na pagkakakilanlan. Okay? Ngayon, itong person mo, meron na siyang ibang nararamdaman. Okay? Ang hangad niya, long term na. Long term na ang gusto nito. Para sa kanya, isa na tong bliss. Bliss na to para sa kanya. Parang perfect happiness, great joy ang nararamdaman, at mas doon siya gusto niyang pagulungin ang inyong samahan. Yun ang gusto niyang anhin. At wala nang ibang umiikot sa utak nito, sa ulo nito, kundi yun at yun lang. Okay? So, hangad talaga nito is long term. Happiness, great joy ang nararamdaman niya kasi, and mas doon gusto niya na yung samahan nyo mapunta sa ganun, or mas gusto niya mas masaya pa kumpara sa dati. Depende kung anong klaseng samahan ng meron kayo, kung anong klaseng sitwasyon ng meron kayo. Okay? Taurus, ikaw na mag-adjust. Pero para sa person mo, ikaw na siguro ang taong para sa akin. Taurus, ikaw na ang para sa akin. Ganun ang nararamdaman ng person na to. May pagka dark side siya, pero may ganun siyang klaseng instinct kasi. Maaring pareho kayo, maraming pinagdaanan sa buhay, naging talagang, kumbaga, nalugmok kayo, meron kayong the same pattern, which is dito, 343 ang nakakita ko. Hindi ko na-explain, pero sinasabi ng gabay ko, etong 343 ang angel number na pick-upin ko. So, ganyan talaga ang intuition, pasensya na. Kung hindi ka hindi mo naintindihan ng reading ko, it's okay. Okay? Ngayon, ito nakikita ko sa baraha mo. Kasi nga, mayroon kayong mga pinagdaanan siguro sa past relationship nyo, sa mga past year, ilan na, buwan siguro. At para sa person na ito, tanggap niya kung sino ka. Okay lang sa kanya. For example, ikaw ang isang single mother, or meron kang naanakan sa iba.
or baka single father ka, single parent ka, kung ano ang kabuhayan mo, estado mo sa buhay, edukasyon mo, okay sa kanya yun. Ano? Hindi siya mag-aalay sa'yo ng kung ano-ano. Okay sa kanya yun. Yun ang tawag dito, ang takbo ng isip ng taong ito. At tingin ko, magpapakitang gilas ito. Magpapakitang gilas itong person na ito sa'yo, or para mas mahulog ang loob mo sa kanya. Ano? Kung anong gagawin nitong, hindi naman magikero, pero magpapakitang gilas ito para mas lalo kang ma-inlove sa kanya, mas lalo mo siyang magustuhan, mas lalo kang makaramdam din ng ng sari-sari, mas lalo mo siyang magustuhan. At itong person mo, nakakaramdam din siya ng domestic harmony. Ano? Gusto niya kasi yung pagkakaisa sa isang tahanan, ang mamuhay ng mapayapa, kaysa sa mag-aaway, magtatalo, magbabangayan, ayaw niya yun eh. Kasi ayaw niyang sayangin yung energy niya sa walang kwentang bagay. Doon siya, syempre pag magtatalo kayo, di ba, kailangan mo ng energy dyan, ano? Pag mag-aaway kayo, syempre kailangan mo, pagka magtatalo ka, kailangan mong manalo or kailangan mo ilabas din yung side mo. Pero ang ano nito, kasi syempre pag magtatalo kayo, may energy din yan, di ba? Pero ayaw niya sayangin sa ganung way, sa mga ganung dark na pamamaraan, mga nonsense. Kaya tingin ko, pareho din kayo, na kung dati meron kang mga naranasang negatibo rin, ayaw mo na kasi gusto mo na i-change sa positive yung buhay mo. Which is eto rin. Kaya kung ano man, kung ba para sa kanya, nagustuhan kita sa ganyang pagkatao mo, tatanggapin kita. And wala na, gusto ko talaga domestic harmony. Ayoko ng pagtatalo, ayoko ng away. Gusto ko pagkakaisa, may pagkakaisa sa ating bahay, sa ating tahanan, sa lamesa, mamuhay ng mapayapa, wala nang gulo, wala nang bangayan, wala nang pagtatalo. Yan ang gusto ng person mo. At nakakaramdam din siya sa iyo ng emotional stability and security. Kaya kalmado rin yung mukha niya dito at ready talaga siyang i-open kung sino siya, kung ano ba siya, at yung nararamdaman niya. Okay, mag-o-open siya. At gusto niya nga rin maging open kayo sa isa't isa. Yan ang gusto ng person mo. Alam mo itong person mo, Taurus, nakakaramdam talaga siya ng happiness. Tingnan mo, may bulaklak, may singsing, may cup, at marami siyang nararamdaman, sari-sari ang kanyang nararamdaman dito. Parang happiness, joy, contentment, emotional satisfaction. Halimbawa, kung mag-asawa kayo, emotional satisfaction, meron din siya in your family. Okay? Or kung meron kang mga anak na sa una, katulad na sabi ko kanina, satisfy siya doon. Okay sa kanya yun. Walang problema. Or sa inyong relationship, nakakaramdam siya ng happiness. Nakakaramdam siya ng joy. Nakakaramdam siya ng relief, contentment. Kaya nga, super nagpapahinga siya rito. Kasi, hindi na katulad ng dati kung ano nararamdaman mo na, kung meron kang nararamdaman na parang anxiety, depression, meron din siyang ganun kasi. Pero ngayon, wala na siyang hindi na yung energy niya parang pareho sa iyo na hindi na siya handang makapag-away. Yung ganun. Parang talagang kontento na siya kung anong meron kayo. Or sa inyong companion, satisfied na siya doon. Nakakaramdam talaga siya ng happiness, joy, contentment. At ang tanging hangad ng person mo talaga sa iyo, commitment. Malamang na gagawa na siya ng next step sa inyong relationship, yung iba sa inyong Taurus. At ang hanap niya kasi talagang long-term stability. Yun talaga ang hanap niya. Yung lasting relationship. Yun ang gusto niya. At yun ang nais niyang makasigurado sa iyo. Kaya gusto niya maging open sa iyo, ikaw rin mag-open ka. Lahat ng nararamdaman mo, lahat ng gusto mong sabihin, gusto mong, plano mo, baka sa future, sana ganito, gusto niyang marinig yun. Kaya, ang gustong itanong ng person mong ito, kung payag ka ba? Or nasa pareho ba kayong
stage? Pareho ba yung level ng ano nyo, pagmamahalan nyo? Yun ang gusto niyang malaman. Iniisip din kasi ng person mo, no? Baka may pag-aalala ka, baka naandun pa rin yung, let's say may bagahe ka sa past mo, naandun pa rin yung pag-aalala mo, yung takot mo, kung anong kadahilanan, meron siyang nararamdaman kasi na baka hindi ka pa open talaga sa kanya yung talagang fully open na, pero pareho kayong secured kayo sa isa't isa. Pareho kayong parang ready for love, ready sa pero in some point, meron pa rin, siguro ilang mababang porsyento lang, na hindi pa kayo open talaga sa isa't isa. Yun ang gustong malaman talaga ng person mo, makasigurado. Pero, ang nais lang naman ng person mo, kung pareho nga kayo ng hangad, ng plano sa buhay, kasi kung pareho kayo ng hangad, then para sa kanya, wala tayong problema. Kasi, if ever na may problema, magtutulungan tayo. Yun ang kanyang mindset. If ever na merong humadlang, if ever na merong mga taong pakialamera, may mga taong hahadlang sa inyong samahan, kaya niya naman paglabanan yun. Ganun ang kanyang, ang mindset niya. Basta ang para sa kanya, gusto niya malaman, Taurus, kailangan mo ba ako? Gusto mo ba ako? Handa ka bang kumbaga, ipagkatiwala yung pagmamahal, yung puso mo sa akin. Yan ang gustong malaman ng person mo. Yan ang nais niyang itanong sa'yo. Or isa na sa pinakamotibo niya, na gusto niyang maramdaman mo, malaman mo, na gusto niyang iparating din sa'yo kung gaano siya kaseryoso, kung gaano kanya kamahal. Alamin natin mga yung mga taong chismosa, mga sino man yung taong merong ibang image sa inyong samahan. Alamin natin yan sa ating baraha. Ano ba ang mga enerhiya ng mga tao sa inyong paligid? Ano ang kanilang mga iniisip? Ano ba ang kanilang mga image, idea na meron sila sa inyong dalawa, sa iyo, Taurus? Ano ba ang kanilang mga iniisip? Alamin natin yan sa ating baraha. Ano ang kanilang mga, okay. So, dito meron tayong, second chakra, Archangel Ariel, and then, appreciation, financial constraints, and then, seventh chakra, Archangel Uriel. Okay. Appreciation. Okay, yung ibang tao na nasa paligid mo, Taurus, naghahangad talaga ng kaligayahan mo. Gusto nila nakalimutan mo na ang past mo dahil ayaw na nila makita na meron kang depression, meron kang anxiety, ayaw nila makita yun. Kaya gusto nila, Taurus, kung meron ka ng karelasyon ngayon, kung mahal mo yan person na yan, then move on. Diyan ka na. Yan ang gusto nilang iparating sa'yo. Yan ang mga enerhiya na, kumbaga, nag-cheer sila sa'yo. Gusto nila na maging maligaya ka na. Take that roses. Diba? Gusto nila maging maligaya ka. Mag-focus ka sa future mo. And yung iba naman, Taurus, mag-mature ka. Mag-grow ka na. Or umalis ka na ng bahay. At maging independent ka na. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha, ng mga tao, ng mga enerhiya ng tao sa paligid mo. Or gusto nila na huwag mong bigyan ng sarili mo ng limitasyon. Okay? Kaya may pakpaka dito eh. Dito, nakasarado pa siya, pero dito nakaspread na. Kaya sinasabi sa'yo na go, lumipad ka na, umalis ka na ng bahay. Mangupahan ka na ng sarili mo, maging independent ka na. Gusto nila, huwag mong bigyan ng sarili mo ng limitasyon. Kung mahal mo. Okay? Ipakita mo, maging open ka, i-spread mo yung wings mo. Okay? Huwag ka nang mahiya. And find your sanctuary, kumbaga. Okay, na sinasabi sa'yo ng mga tao sa paligid mo, malamang hindi mo naririnig, pero yun ang gustong ipaalam nila sa'yo. At Taurus, kung ikaw ang Taurus na may karelasyon na ngayon,
Baka yung person mo may pera. Ano? Kasi may corona ako nakakita dito. And then may parang kahadyero na, baka lumang kahadyero, financial constraint. Pero, eto, hindi niya siguro, baka yung iba sa inyo, hindi siguro pinapakita lahat ng pera, ano? Pero tingin ko itong person na to, maaring businessman. Kaya siguro sa past, marami siyang naging, ang tawag niya, kalbaryo. Ano? Marami siyang naranasan na paghihirap sa financial din siguro. Ano? At tingin ko, may pera itong taong to. May pera, or let's say businessman, or simpleng financially stable siya. Kahit na kukonti lang ang pera niya, inaagiw na, pero nakatabi yan, naka-savings yan. Ayun, kita mo, may agiw. Pinagkatago-tago niya siguro yung pera niya, pinagkakaingat-ingatan niya. Ano? Maring hindi ganun karami yung iba sa inyo. Ano? Pero yung iba naman, maring sa bahay, ganyan, tinatago niya. Iba naman siguro, bank book, sa bangko, nakatago. Okay? So, tingin ko, stable itong taong ito na maaring, kung titingnan mo sa panlabas na pananamit, hindi siya ganoon kagalante, pero may pera. Okay? At isa yan sa asset na malamang nagustuhan ng mga tao sa paligid mo. Ano? Yung tao sa paligid mo, masasabi ko na maaring, friends, maaring friends mo, or anak mo mismo, pamilya mo, co-worker mo, kapitbahay mo. Okay? So, marami yan. Ikaw na bahala mamili sa mga sinabi ko. At masaya sila para sa iyo, itong mga taong ito. Masaya sila. Yung iba, ang hangad talaga na sana kayong dalawa na nga, na magkatuluyan kayo, naghahangad sila na makasal na kayo, na sana kayo ng dalawa. O yung iba naman, naghahangad din na financial na security, yung tipong sa dami ng pera, hindi naman sa dami, yung tipong etong karelasyon mo, mayroong pera, maaambunan ba? Maaambunan sila ng biyaya. Makaka-receive din sila ng konting biyaya. Or baka yung iba sa inyong Taurus, itong person mo, may sinasabi sa lipunan. Kaya yung mga tao sa paligid mo, umaasa na may magandang kalalabasan talaga sa kanila. May matatakbuhan sila, merong magba-backup sa kanila, in case na may something. May something na maano sila, problema, may kung ano man yun. Merong expectation dito na nakikita ko. Pero alamin natin talaga kung ano ang nais ng iyong person. Kuha tayo ng ating baraha. Ano ang nais ng person mo na maging kalabasan niya talaga? Tunay niyang nararamdaman. Magiging outcome nila dalawa ang dami. Ay, Taurus, pasensya na ha. January 5 ang resume ng aking personal reading. Kaya ako magre-request kayo January 5. Kasi 4 meron na pong mga naka-schedule, nagpa-reserve last year pa. Okay, meron ng nga pala, sorry ha, Taurus ha. Kasi to, esoteric na baraha. So, dito siya. Esoteric kasi to at nasa Japanese. Anataga, honto ni yaritai koto wa nan desu ka? De kuchigase ni natte imasen ka? And then, 強い絆を結べる大事な人を大事にしてください。今あなたができることは何ですか？ And then, この空のこのように自由な心を増しましょう。Okay. Okay. Taurus. Ang nais ng person mo na maging kalabasan nyo, maging outcome ng inyong samahan.
Hindi ko alam kung anong samahan ng meron kayo, anong relasyon ng meron kayo. Hindi ko alam kung ilang taon na kayong magkasama, magkarelasyon. Sinasabi dito, new beginnings. New beginnings and then new relationships, new love, And malamang na iba sa inyo, gusto nyo talaga magkaroon kayo ng sarili nyong anak. Yung bawa, pareho kayong single parent or yung isa lang sa inyo. Pero ang gusto ng person na to, yung sa inyo talagang dalawa. Ikaw at sa kanya. Depende kung ilang taong kayo, paki-adjust na lang, okay? Baka sabihin niya, paano ako retired na ako, menopause na ako? Common sense, okay? Nakakainis yung ganong klaseng Ibig sabihin, hindi sa'yo yun. Or kung gusto mo magkaanak kayong dalawa, then mag-ampon ka. Ganun yun. Okay? So, yan ang palagi kong sinasabi, na paki-adjust. Okay? Yung iba kasi sinasadya na ganyan ang klaseng comment. Kung gusto mong mabasa ang sarili mong enerhiya, mag-request ka ng personal reading para yung enerhiya mo lang ang babasahin ko. Pero ito, general to. Kaya paki-adjust lang sa age, sa gender, at kung saan bansa na andun kayo, at anong klaseng samahan ng meron kayo. Okay? And eto, yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. Ang gusto ng person na to, magkaroon kayo ng sa inyong dalawang anak. Okay? Ganun ang energy ng person na to. Kung hindi sa inyong dalawa mismo, pero gusto niya as much as possible, parang doon siya na gustong maghanap ng seguridad ba? Mas lalong lalalim ang inyong samahan pag kayong dalawa mismo, gumawa kayo na sarili nyong anak. So, ganun ang mindset ng person na to. Ganun ang gusto niya maging kalabasan niyo. Okay? Hindi yung anak mo sa una, hindi yung anak niya sa una, or hindi yung mga anak niyo sa ibang karelasyon niyo before, kundi yung sa inyong dalawa mismo. At ito na ang oras na sinasabi ng person mo, kasi pakawalan niyo na kung anumang emotional baggage ang meron kayo. Okay? Alam niya na meron kang pinagdadaanan, may depression ka, may anxiety ka, which is before pa yon. Baka ngayon, siguro yung iba sa inyo, chini-change niya sa positive side, inaalis niyo yung mga dating depression niyo, yung mga bagahe niyo, emotional baggage niyo, pero 100% gusto niya matanggal na. At simulan yung bagong buhay ng lubos-lubusan. Parang start fresh. And eto rin open your arm. So, open nyo na ang inyong mga sarili sa lahat ng bagay na may posibilidad. Okay? Mag-alay kayo ng pagmamahal sa isa't isa. Yan ang sinasabi ng baraha. At saka next level ng relationship, deeper intimacy. Nais niya kasi na bumuo kayo ng bagong romantikong relasyon. Parang sa person na to, ang gusto niya kasi mangyari, you are my friend, you are my lover. Kaya, kumbaga, hindi lang relasyon ang hanap niya. Gusto niya kaibigan din. Kaya kung ano man ang mga problema meron ka, kahit na mga nonsense na kwento mo, papakinggan niya. Kasi nga, yun ang gusto niya. You are my friend, you are my lover. Yun ang gusto niya. Lalo na iba sa inyo, kung hindi pa masyado matagal ang inyong samahan, yun ang hinahangad niya. Dan lumalim ang inyong samahan nyo, madalihin niya sa next level ng relationship, magkaroon kayo ng deeper intimacy, at maging friend and lover kayong dalawa. Gusto niya maging friend mo siya, and siya rin, gusto niya maging friend ka niya. Hindi lang basta lover. Okay? Yung iba naman, malamang hindi lang ganun. Gusto rin talaga business, as in business partner. O yung gaano ka katalino, Taurus, Hindi ko alam. Pero tingin ko, yun ang gusto niya. You're my friend, you're my lover, at the same time, you're my business partner. At ang mensahe ng person mo, in a soul level yan. Sinasabi niya, trust me. Try to trust me because I love you so much. Mahal na mahal kita, Taurus. Maaring hindi pa nasasabi sa iyo ng deep, pero yan ang gusto niya mangyari. Tingnan mo. I am truly, madly in love with you. Okay? Kaya handa siyang mag-offer sa iyo. Mamahalin ka talaga nito, Taurus. Okay? Ang kailangan nyo nga lang, maging open kayo sa isa't isa.
Okay? Ilabas nyo kung ano ang gusto nyo. Kasi kailangan ganun sa relasyon, di ba? Respeto. Kailangan respeto. At saka kailangan alam mo kung saan gustong gumulong ng person mo. Kasi hindi siya pwedeng gumulong mag-isa lang, kailangan dalawa kayong gugulong dyan, di ba? Eh kung ang gulong niya dito, ikaw ang gulong mo, din magsalpakan kayo, dapat pareho kayo kung saan kayo gugulong. No? Plano, respect, and then share. Ano? Kasi the more na meron kayong communication, the more na lalabas ang trust nyo. Yun ang gusto niya kasi, trust me. Try to trust me. Kaya kung ikaw ang Taurus na meron ka pang emotional baggage, bakit hindi mo subukang pagkatiwalaan itong person na to? Iba naman kasi yung mga past na naging karelasyon mo na hindi nag-work. At kung talagang gusto mong i-change talaga in a positive way, yung iyong pag-iisip, yung iyong mindset, then dapat, tawag dito, meron ka natutunan sa past relationship. Kaya nga sinasabi ng mga tao sa paligid mo, mag-mature ka na, mag-grow ka, di ba? So, kailangan meron ka talaga matutunan doon, Taurus. And then, eto ring person na to, dahil handa talaga siyang mahalin ka, sa kabila ng kung ano man ang meron kang karanasan sa past mo, open arms naman siyang tatanggapin ka. Yun nga lang, kailangan nga lang talaga dito, communication and share. Mag-open kayo ng inyong mga damdamin sa isa't isa. Nang sa ganun, mamuo yung trust, di ba? Siya, meron na siyang trust sa iyo, baka ikaw wala ka pang trust. Or baka pwede rin vice versa. Pero ang sinasabi niya kasi, try to trust me. In a soul level kasi. Malamang, yung soul niya, yun ang sinasabi, pero yung physical body niya, hindi pa umaabot doon. So, kailangan iparamdam mo sa kanya rin na talagang kailangan mo siya, handa kang gumawa ng new beginnings, new relationship, new love, di ba? Yan ang sinasabi ng handa ka mag-offer ng pagmamahal sa kanya. Okay, Taurus? So, Taurus, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. And kung meron ka sariling validation sa barahan, then ikaw na lang ang mag-validate. At Taurus, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan nyo. At sa like, share, comment, Happy New Year. Good luck na lang sa inyo. Namaste po. Bye-bye.